Hello, anak. Nay, pumunta ka na rito agad sa lumang bahay. Si Tay, inatake sa puso. Wala na. Ano? Papunta na ako ngayon din. Wiyawd, ngayong pagkakataon. Ako na mismo ang maghahatid sa iyo sa hukay. Assistantly, ibilhan mo ako ng puntod. Ngayon na. Wiyawd, sa ikalawang buhay mong ito. Ipapalasap ko sa iyo ang pinakamapait na bunga ng kasamaan mo. Mahal ko, nasaan ka? Ma. Ma, si Dad inatake siya sa puso. Wala na siya. Hindi. Hindi yan totoo. Ma? Si Dad, bibili pa sana siya ng milk tea mo. Pero sa daan pa uwi, bigla na lang siyang inatake. Pagdating ko, huli na ang lahat. Ayokong maniwala. Wiyawd, kung mahilig kang magkunwaring patay, ipaparanas ko sa iyo ang tunay na lasa ng kamatayan. Mahal ko. Huwag ka nang matulog dyan, gising na. Wiyawd, nangako ka sa akin na tatanda tayong magkasama, hindi ba? Hindi mo pwedeng iwan ako ng ganito. Wiyawd, pag nawala ka paano na kami ng anak mo? Ano na lang ang gagawin namin? Ma? Kumalma ka. Si Dad, takot na takot yun sa sakit. Tama na yung pambubugbog mo. Na, di ba, takot na takot yan siya sa sakit. Basta masaktan lang siya. Magigising din yun. Mahal ko, Ma, tama na. Huwag mong basagin yan. Wiyawd, ngayong iniwan mo kami. Anong gagawin ko? Paano na ang anak natin? At si Mama? Gising na, please. Ma, Ang sakit. patay na si Papa. Tanggapin mo na yan. Tumigil ka. Papagisingin ko ang papa mo. Lumayo ka sa akin. Ma, patay na si Papa. Tingnan mo. Death certificate. Wiyawd, napakagaling mo naman magplano. Itong death certificate na to, siyang maghahatid sa'yo sa impyerno. Mahal ko, bakit ang bilis mo naman akong iwan? Kaninang umaga lang, malakas pa siya. May pampatulog ang milk tea na 2, isang lagok lang. Mawawalan ka na ng malay. Pagising mo, tapos na. Ang lahat. Ito yung milk tea na binili ni Papa para sa'yo bago siya mawala. Inumin mo na. Huwag mong sayangin ang huling regalo niya. Sa nakaraan kong buhay, nang ininom ko to, agad akong nahilo. May mali dito. Buti pang bata. Ikaw ang pinakamamahal ng papa mo noong nabubuhay pa siya. Mas bagay na ikaw ang uminom niyan. Ma, bakit naman ako ang inom? Regalo yan ni Papa sa'yo. Kung hindi mo inumin, paano matatahimik ang kaluluwa niya? Kaya lalong dapat ikaw ang uminom. Ito na ang huling patak ng pagmamahal ng papa mo. Paanong maiaagaw ko sa'yo yan? Ang tigas na matandang to, hindi magpapaloko. Paano na to? Hello. Ako ang kaanak ng namatay. Pwede ba kayong pumunta kaagad? Ma, sinong tumawag? Sa Medical University galing ang tawag. Naisip ko lang, gusto kong i-donate ang katawan ng papa mo. Para maging cadaver nila sa pag-aaral. Ano? Hindi pwede yan. Bakit hindi pwede? Ito. Mahal na mahal ni Daddy ang mukha niya noon. Pabayaan mo na. Magwapo hanggang sa huling sandali. Iyan ang hindi mo naiintindihan sa daddy mo. Ito mismo ang sinabi niya sa akin. Noong nabubuhay pa siya, sinusunod ko lang ang kanyang huling habilin. Impossible. Talagang impossible ito. Ang daddy ko. Bakit imposible? Ang ibig kong sabihin, payagan niyo na siyang mailibing ng maayos. Kahit paano, mayroon kaming alaala. Tuwing undas man lang. Madalaw at maalayan namin siya. Ang tanga-tanga mo. Estudyante ka ng medisina. Bilang bangkay sa pag-aaral.
Malaki ang maitutulong niya sa mundo ng medisina. Napaka makasarili mo. Ito ba ang itinuro ng mga professor mo sa'yo? Matandang bruha, tandaan mo tong sampal na to. Pagkaubos ng pera mo, makikita mo kung anong gagawin ko sa'yo. Ma. Sige, papayagan mo ba akong tumawag muna? Lola, umuwi ka na agad. Pinipilit ni Louie na ibigay ang katawan ni Daddy bilang bangkay. Nagagamitin sa pag-aal. Sino ang nag-donate ng labi? Ako. Kumusta? Lubos po kaming nagpapasalamat. Hindi pwedeng i-donate. Ikaw si Wu Xiaoyu. Ang namatay ay Yong. Ikaw? Ma'am, ako. Ako po ang anak na namatay. Ma'am, ang daddy ko. Department Head, ito po si Wu Xiaoyu, estudyante ko. Xiaoyu, napakagaling mo. Alam mo naman na kinakapos ang mga estudyante sa bangkay para sa pag-aaral. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa mga kaklase mo. Ah, hindi po. Ma'am, ako po. Ako ang asawa ng namatay. Heto ang death certificate. Noong buhay pa ang mahal ko, gusto niyang maging bangkay na pag-aaralan. Para makatulong sa larangan ng medisina. Mahal ko, kapag naging bangkay ka na para sa pag-aaral, tuwing mamimiss kita, mabibisita ko pa rin ang katawan mo. Hindi. Buhay pa ako. Saklolo. Makakaasa po kayo na alagaan naming mabuti ang katawan na ito. Hindi pwedeng i-donate. Kailan pa sinabi ng daddy ko na gusto niyang maging bangkay para sa pag-aaral? Iyan ay dahil mahal ka ng daddy mo. Ah? Lagi mong sinasabi kung gaano kahirap makakuha ng bangkay para sa anatomy class. At kung gaano ito kadakila. Kaya nagdesisyon ang daddy mo. Ako? Department Head, inatake sa puso ang asawa ko. Tiyak na, makakagawa sila ng perpektong specimen. Ng pusong inatake. Para makatulong sa pag-unlad ng medisina. Salamat sa kontribusyon nyo. Hindi namin sasayangin ang tiwala nyo. Mag-inject tayo ng asido. Pagbalik, dudayin na natin. Anak ko. Tigil. Kayong lahat, walang gagalaw sa anak ko. Mukhang alam mo na rin sa kabilang buhay na sa mundong ito. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Ma, huwag mo akong tawaging ma. Ganito na agad ang gagawin mo sa kanya. Ako. Lola, siya po yun. Siya ang gustong magbigay kay daddy sa medical school. Ma, makinig ka muna sa akin. Tumahimik. Bawal saktan anak ko. Ma, patay na po si Yaud. Alam kong nasasaktan ka. Pero kailangan po natin tuparin ang huli niyang habilin. Kung hindi siya mapapayapa. Anong huling habilin? Bakit? Bakit hindi ko narinig yan kailanman? Napakadisiplinado at maayos na tao si Yaud. At ikaw, gagawin mo siyang isang kadiri na bangkay na pwedeng. Hawak-hawakan at pagpasapasahan ng ibang tao. Hinding-hindi pwede. Iginagalang na guro ng anatomiya ito. Hindi kadiring bangkay. Wala akong pakialam kung anong guro pa yan. Ako ang kanyang ina. Sabi kong hindi pwede. Di hindi pwede. Kayong lahat. Walang gagalaw sa anak ko. Ito. Pasensya na po talaga. Hindi namin ito naasikaso ng maayos. Nakakahiya sa inyo. Xiaoyu, ihatid mo na sila palabas. Nay, kumalma muna kayo. Nay, ito po yung paborito ninyong milk tea. Binili ko niyo para sa inyo. Subukan niyo pong tikman. Nay, wag na kayong makialam sa labi ni Yaud. Nay, Xiaoyu, hinimatay si Lola mo. Anong nangyari kay Lola? Masyado lang nadala ng lungkot. Alam mo naman si Lola. May alta presyon yan. Baka kung ano pa ang mangyari. Ipapa-check up ko si Lola. Huwag mong galawin si Papa. Hay nako, wag kang mag-alala. Dali, umalis ka na.
Assistant Ye, dumaan kayo sa likod. Louie, buwisit ka. Lakas ng loob mong galawin ang papa ko. Ikaw, hintayin mo ako. Napakasal lang ako sa'yo dahil sa yaman mo. Kami ang tunay na nagmamahalan. Ano? Kayo? Uyawd, alam kong buhay ka. Niloko mo ako. Sinira mo ang buhay ko. Hinding-hindi kita hahayaang mamatay ng ganun kadali. Pagdating natin sa sementeryo, ililibing kitang buhay. Para maramdaman mo ang tunay na kawalan ng pag-asa. Hey, bakit hindi sumasagot sa tawag? Walang hiya kang Louie. Papatayin mo ba ang anak ko? Hindi ako papayag dito. Tingnan mo yung mabuti mong anak. Napaka maalalahanin, di ba? Walang tigil ang tawag. Hulaan mo, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Kapag nalaman niyang ililibing ka na namin ng buhay. Assistant Ye, bilisan mo. Tapos na ba ang mga dokumento? Napakaraming kalibing, hindi na kaya ng mga tauhan namin. Dito muna tayo. Kapag naghintay pa tayo, baka may mangyari pang hindi maganda. Sige na, pakiusap. Papasukin niyo na lang kami. Kami na ang maghukay. Kami na mismo. Salamat, Per. Pakisuyo lang. Sige, kung may sarili kayong tauhan, pasok na kayo. Dali, halika. Ana, Nay, bumalik na kayo agad. May problema. Anong nangyari? Sinabi niya na idudonate niya ito sa ospital. Tapos ngayon, parang papunta na sila sa sementeryo. Ano? Bumalik ka na agad. Urong kayong lahat. Bosye, tapos na ang hukay. Pwede na nating ibaba. Narinig mo yon? Handa na ang hukay para sa'yo. Yung kabaong. Binilihan kita ng bago. Komportable ka ba dyan? Makapal at selyado yan. Kahit na anong sigaw mo sa loob. Wala ni isang tunog ang maririnig mula sa labas. Natatakot ka na niyan? Teka lang, mararanasan mo pa lang. Kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa pag natabunan na. Louie, baliw ka. Demonyo ka. Tulungan niyo ako. Kapan na ang kabaong. Ibaba na yan. Uyawd, mag-asawa tayo dati. Kabilin ka na mag-iluha. Hindi mo kailangan masalamat. Tigilan mo yan. Nasaan ang anak ko? Si Yod, nasa baba na, syempre. Nasa ibaba lang naman ang Yod. Ay, ibinaon mo si Yud ng buhay. Mamamatay tao ka. Dapat kang magbayad. Ma, ayaw mo namang i-donate ang katawan ni Yod, di ba? Kaya naisip ko lang na, dapat bigyan na siya ng maayos na huling hantungan. Ito rin naman ang gusto ni Xiaoyu. Nagsisinungaling ka. Kailan ko sinabi? Naibaon ang daddy ko. Talagang ibinaon mo si Daddy. Baliw ka na ba? Xiaoyu, nung nasa lumang bahay tayo, hindi ba't ikaw mismo? Ang nagsabing ilibing na muna si daddy mo para matahimik na siya.
Ako, sandali, hindi ko sinabing ngayon na agad. Patay na ang daddy mo. Kaya mas maaga natin siyang inilagak. Mas maaga rin siyang makakapagpahinga. Tama ang sinabi mo. Dapat sa puntod ng pamilyang natin siya ilibing. Hindi. Ano bang klaseng lugar to? Ang ingay ninyo. Saan ba ninyo akong hinusgahan to? Siya, ibinaon niya ng buhay ang anak ko. Kumuha ka ng mga tao para hukayin siya. Kalokohan, libingan lang ng mga patay ang meron dito. Saan mo nakuha yang ibinaon ng buhay? At saka, ganyan na siya katagal nakabaon. Kahit pabuhay siya. Patay na yun sa inis. Naku, ma, nalilito ka na yata. Si Yaud. Patay na siya. Yan ang totoo. Tigilan mo na ang pananakot sa kanila. Hindi pwede. Kahit ilibing man lang, dapat sa sarili naming libingan. Ano ba? Itong napuntahan nating malaimpyanong lugar na to. Anong mala impyerno? Sagrado aswerte kayang pwesto, 2. Nanggugulo ba kayo? Kapag hindi kayo tumigil, tatawag na ako ng pulis. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Sana hindi ka mapalagay. Bakit mo ipinaglibing ang daddy ko nang walang paalam? Ikaw ang pinakaayaw ng daddy ko. Lumayas ka. Ayaw kanyang makita. Si Yaoyu, sa tingin ko, nasisiraan ka lang ng bait dahil sa lungkot. Magsalita tayo kapag kumalma ka na. Dahil sa huli tayong dalawa na lang ang magkakampi sa mundong ito. Sinong may sabing magkakampi tayo? Bakit ganito ang trato sa akin ng anak na inalagaan ko't minahal? Dahil wala kang puso. Huwag mong asahang pakikitunguhan kita na parang isang ina. Nandito ka rin pala. Salamat sa pakikiramay. Hindi ako nakikiramay. Bukas, maglalamay tayo para kayo. Siguradong pumunta ka. Hindi pa tayo tapos sa hindi pa natin naayos na usapan. Mamamatay tao. Munting bruha. Papatayin kita. Ma, Mabuti akong anak. Ayos lang ako. okay ka lang ba? Mukhang nasiraan na yata ng ulo sa sobrang lungkot ang anak ko. Pati sariling ina, hindi na makilala. Aanong tinutulak-tulak mo ko? Sira ulo ka na ba? Nay, si Wuyaud ang mahal ko. Lagi mong sinasabing sinaktan ko siya. Bakit mo naman siya sasaktan? Ako ang pinaka nasasaktan sa pagkamatay niya, hindi ba? Di sasagutin kita. Kanina, nang tumawag ka, bakit hindi mo sinagot? Nasa kotse ako noon, pinagmamasdan ang bangkay ng tatay mo. Himatay ako sa sobrang sakit. Paano ko sasagutin ang tawag? Patay na ang tatay mo. Yan ang totoo. Imulat niya na ang mga mata niyo at harapin yan. Wala akong pakialam. Pinatay mo ang anak ko. Ikaw ang pumatay sa kanya. Nay, biglaan siyang inatake sa puso kaya namatay si Wuyaud. Anong kinalaman ko doon? Si Xiaoyu ang pinakamalinaw ang pagkakaalam niyan. Ang death certificate na to, siya mismo ang nagbigay sa akin. Ako. Hindi naman peke ang death certificate, di ba? Totoo naman talaga ang death certificate. Napakawalang hiya mo. Alam na alam mong patay na ang tatay niya. Bakit hindi mo man lang sinaway ang lola niya? Sa tanda niyang yan. Ganyan pa siya kawalang muwang. Paano mo nagagawang saktan ang bata? Anak ko to, sinasaktan ko. Anong pakialam mo? Ikaw. Inilibing mo na ang anak ko. Sasaktan mo pa ang apo ko. Ikaw. Lola, Nay, kumapit ka lang. Bukas pa natin ililibing si Wuyaud. Lola, gising po. Huwag ka nang magsisigaw. Dalhin na natin agad sa ospital. Kasalanan mo ang lahat ng to. Nasobrahan lang sa lungkot ang lola mo. Anong kinalaman ko doon? Wuyaud, pinili mo to. Huwag mo akong sisihin. Hello, Attorney Zhu. Tungkol sa huling habilin ng mahal ko. Mayroon akong ilang katanungan. Sige, pumunta ka na ngayon. I-send ko sa'yo ang location. Magsisimula na ang palabas, mahal kong biyenan. Pati na rin ang taksil na Xiaoyu. Ang daang milyong utang na iniwan ni Wuyaud. Tingnan natin kung paano niyo sasaluhin yan. Dito, President Lu. Dito. Dito nagsimulang mangarap ang ama ko. Sa maliit na bodegang ito. Unti-unti niyang itinayo ang lahat. Ang galing ng ama ninyo, President Lu. Dala mo ba ang huling habilin ng mahal ko? Opo, napakalinaw na nakasaad sa huling habilin. Lahat ng ari-arian niya ay sa inyo mapupunta. President Lu, mahal na mahal kayo ni MR Wu.
Mahal niya ako. Gusto niya akong patayin. Attorney Zhu, maaari bang? Ayusin mo ang lahat ng assets na nasa pangalan niya. Gusto kong basahin sa publiko ang habilin niya sa memorial bukas. Sedge, President Lu, ayusin ko pong mabuti. Attorney Zhu, kung may mga utang siya, pakiusap, sa akin mo na lang ipaalam. Alam mo naman ang asawa ko. Buong buhay na, ayaw na natatalo siya sa kahit ano. Bukas, maraming kaibigan at kapamilya ang nandun. Ayokong maging pulutan siya, para kahit patay siya, magulo pa rin. Huwag kang mag-alala, President Lu. Alam ko ang dapat gawin. Isa pa, maghanda ka ng ilang kasulatan para sa pamamahagi ng mga ari-arian. Kahit na ipinamana ng mahal ko sa akin ang lahat, hindi ko naman kayang suluhin yan. Mayroon akong biyena na nawalan ng anak. Bilang manugang, kailangan kong siguruhing maginhawa ang kanyang pagtanda. At ang anak ko, syempre, may parte rin dapat. Sedge, ayusin ko ito agad at dadalhin ko bukas sa memorial. Maraming salamat. Weyod. Weyod. Noong nakaraang buhay, nagkunwari kang patay. Tapos may dumating agad na mga 5 tandang bawas 6 para maningil. Hindi lang ako nalugi. Pinutol pa ang 2 kong binti, ginawa akong lumpo at pulubi. Ngayon, lahat ng inutang mong pera ay nasa akin na. Bailing, wala kang makukuha kahit piso. Talagang malas ka. Nawala agad ang asawa mo. Walang silbi ang maraming pera ng babae. Dahil wala na siyang lalaki. Nandito na pala kayong lahat. Tita, magpakabuso kayo mamaya. Tumahimik ang lahat. Akong matandang ito. Napakalungkot ng kapalaran ko. Maagang namatay ang ama ni Yod. Ako ang nagpalaki sa kanya mag-isa. Pero heto. Pinatay siya nitong si Louie. Nay, nanay, masisiraan ka na yata ng bait sa sobrang lungkot. Inatake sa puso si Yaud. Kung hindi nyo kaya, magpahinga muna kayo, ako na. Huwag mo akong hawakan. Gusto mo ba akong patahimikin? Ikaw ang pumatay sa anak ko. Hindi kita patatawarin. Nay, ano ba talaga ang gusto nyo? Naging sandigan ko siya. Wala na siya ngayon. Kaya obligasyon mo akong alagaan. Ikaw, magbigay ka ng pera. 5 milyon. Bakit ka sumisigaw? 5 milyon lang yan. Wala lang yan sa'yo, di ba? Nay, maliit na kumpanya lang ang meron ako. Puro renovation lang. Hindi talaga ito kumikita ng malaki. Akala mo ba hindi ko alam? Sinabi na sa akin ni Yud. Isang kontrata ng proyekto, 3 hanggang 5 milyon ang bayad. Wala na pong proyekto ngayon, puro delay ang bayaran. Walang-wala ng pera ang kumpanya. At nitong mga nakaraang taon, gasto sa bahay, matrikula ng bata, pagpaparenovate ng lumang bahay. Puro pera ang kailangan. Pakinggan niyo ito. Kakaalis pa lang ng anak ko. Pinagsasalita mo ako ng gastos. Wala akong pakialam. Peyahan mo ako ngayon. Kung hindi, walang katapusan. Nay, bakit naman kita pababayaan? Aalagaan kita hanggang sa iyong pagtanda. Ni isang salita mo, hindi ako naniniwala. 5 milyon, pera ang magpatunay. Pero wala talaga akong mailalabas ngayon. Mga kamag-anak, mga kapitbahay, tingnan nyo. Itong babaeng ito, may pusong makamandag. Siya ang pumatay sa anak ko. Tingnan nyo siya ngayon. May ganito ba kasamang manugang? Kagagaling lang ni Yod. Inabayaan mo na agad ang biyenan mo. Hindi tama to. Ikaw ang dapat mag-alaga sa kanya. Kung hindi, wala kang konsensya. Maglabas ka na ng pera. Mga nakatatanda, inay. Mula ngayon, ituturing na kitang tunay kong ina. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin mo. Kung ano-ano ang sinasabi mo ngayon. Baka may sasabihin ka. Hindi ako magpapaloko. Pera ang kailangan ko. Inay, ano ba yan? Totoo ang sinasabi ko. Pagkatapos ng lamay, uwi na kayo sa akin. Ayaw ko. Pera lang ang kailangan ko. 5 milyon. Kung hindi mo ibibigay yan, magwawala ako sa opisina mo. Wala tayong patutunguhan kung ganito. Sige, ibibigay ko. Pero bigyan mo pa ako ng ilang araw, pwede ba? Hindi pwede. Ngayon din. Si Aoyu, saan ka nang galing? Tulungan mo ko kausapin ang lola mo. Tama si Lola. Ibigay mo rin ang pera para sa akin. Anong pera mo? Di ba matagal na sinabi ni Papa na gusto niya akong mag-aral sa ibang bansa? Nakapag-enroll na siya para sa akin. Kailangan ng bayaran ang tuition.
3 milyon lahat. Maglabas ka na ng pera. 3 milyon? Anong klaseng tuition yan para maging ganyan kamahal? Wala ka namang alam. Isang prestihiyosong eskwelahan yon. Nakapagbayad na si Papa ng 2 milyon. Kung di mababayaran ang natitira, hindi na ma-refund ang naibigay na. Pero wala talaga akong mailalabas na ganung halaga. At saka, hindi ko pa nga naibibigay ang para sa lola mo. Tanga ba talaga ako sa paningin mo? Nasasayo lahat ng mga ari-arian ni Papa. Di ba? Nararapat lang na magmana ako. At baon ka na sa utang sa akin. Sobra ba talaga ang 3 milyon? Sige, mahalaga ang pag-aaral mo. Nasaan ang acceptance letter? Anong ibig mong sabihin? Magsisinungaling ba ako sa ganito? Abay naman, magaling kang magsinungaling. Sinabi ko bang nagsisinungaling ka? Gusto ko lang makita. Eh, share naman natin ang saya mo. Napakagandang balita naman ito, di ba? Huwag mo na alamin. Pera na lang, ilabas mo na. Inay, malaking bagay ang pag-aaral ni Xiaoyu sa ibang bansa. Edukasyon muna. Unahin muna natin si Xiaoyu. Ang akin hindi pwedeng ipagpaliban. Kailangan ko rin. Isa lang talaga sa inyo ang mabibigyan ko. Xiaoyu, sa lola mo na lang muna. Matanda na siya eh. Ikaw na ang maparaya. Ayoko. Eh, anong gagawin ko ngayon? Pag-aaral sa ibang bansa, hindi na pwedeng ipagpaliban. Pwede bang? Xiaoyu, kailangan ni Lola ng pera para sa pagtanda. Kalunos-lunos ang tumandang walang pera. Ibigay mo na muna kay Lola. Kailangan ko rin ng pera. Ito pala ang mabuti kong anak, ibang tao ang kinikilalang ina. Talaga palang naparito ka. Siyempre, darating talaga ako sa lamay ni Yod. Pero ang mas mahalaga, mayroon tayong ayusin na utang. Anong utang? Huwag mong sabihin. May utang pa ba sa'yo si Yod noong nabubuhay siya? Walang utang si Yod sa akin. Ikaw ang may utang sa akin. Ako. Anong utang ko sa'yo? Siyempre, dahil kay Xiaoyu, kahapon sa libingan, noong ibinabawan na si Yod, muntik nang himatayin si Xiaoyu pagbalik. Ako ang nag-alaga sa kanya, sumama at gumabay. Kaya pala, kahapon noong inaayos ko ang lamay. Wala si Xiaoyu, ni anino niya hindi ko nakita. Hindi ko rin siya matawagan. Kasama mo pala siya. Bata pa ang bata, malapit din kasi sa ama. Di kaya ang dago, tingnan na natin. Kabayaran sa mental na pinsala sa pagkawala ng anak, 1 milyon. Bayad sa bawat pagsabi ng inay 1,000 bawat sabi. Pista't okasyon, 100 ni isa. Total, 5.65 metro. Ano ba tong mga pinagsusulat mo dito? Yung mga ari-arian ni Yod, para lang sa'yo yun, di ba? Pag-aaway mag-asawa namin to, anong pakialam mo? Huwag mong sabihin. May parte ka rin sa mga ari-arian ni Yod. Hindi ko kailangan ang kera. Ang kailangan ko, ang anak ko. Anong sinabi mo? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Si Xiaoyu ay anak ko. Nagsisinungaling ka. Huwag mong saktan ang inay ko. Humingi ka ng tawad sa kanya. Inay mo. Ako ang tunay mong ina. Simula pagkabata, kami ni Wuyod ay magkasintahan na. Ako ang kanyang pinakamamahal. Pero noon, dahil sa ilang problema, hindi kami nagkatuluyan. At pagkatapos niyang pakasalan ka, natuklasan kong buntis ako. Iyon ay si Xiaoyu. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Ang anak kong si Xiaoyu, tinawag kanyang inay. Sa loob ng maraming taon. Magkano ang halaga nito sa'yo? Hindi naman ito mga hatol, di ba? Tumahimik ka. Sasaktan na talaga kita. Nababaliw ka na ba? Lakas ng loob mo. Matagal ng kumpleto at buo ang pamilya namin. Alam ko na mula pagkabata. Hindi mo ako tunay na ina. Ikaw na taksil. Tuwing bakasyon ko, nagpapalista ako ng tatay ko sa iba't ibang summer camp. At laging may dahilan siya para umalis. Alam mo ba kung saan kami pumupunta? Kaming buong pamilya ay nagbabakasyon nang magkakasama. O, nakita mo na. Amerika, Australia, napuntahan na naming lahat. Kami ang totoong pamilya. Impossible ito. Ako ang nanganak sa ospital. Sa tingin mo hindi ko alam? At ikaw, sinaktan mo ang apo ko. Nagre-rebelde ka. Kung hindi lang dahil pinalaki mo siya sa loob ng 20 taon. Sa tingin mo ibibigay ko sa'yo ang mana ng anak ko.
Narito ang yen test. Siguradong maniniwala ka na ngayon. At ang gastos sa pagsusuring ito, ikaw ang magbabayad. Hindi ko pala anak. Kung ganoon, nasaan ang tunay kong anak? Bayaran mo na agad yung listahan. Maniwala ka sa ayaw mo. Ito ang katotohanan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Patay na. Patay na pagkapanganak pa lang. Kung hindi lang kita naawa. Ibibigay ko ba sa'yo si Xiaoyu para palakihin? Wala akong pakialam dyan sa walang utang na loob mong anak. Itinama mo ang asawa ko, nanganak ka, at ako pa ang nagpalaki sa anak mo. At gusto mo pa akong magbayad? Managinip ka na lang. CJ, kayong lahat, mga taksil. Nagtulong-tulong kayo para sirain ako. Sinong nanira sa'yo? Tinawag ka namang mama ni Xiaoyu, hindi ba? Sa loob ng 20 taon, di ba? Kaya binigyan ka nito ng 20 taon ng kaligayahan. Tama, ako, ang tunay niyang ina. Ni minsan sa isang taon hindi makita ang anak ko. Ako ang biktima rito. Kaya yung 3 milyon, kailangan mong ibigay sa akin. Kung hindi, yung lahat ng taon na tinawag kitang mama at ngumiti sa'yo, magsasayang lang ba ako ng laway? CJ, gusto ninyong lahat ng pera mula sa akin. Sige, ibibigay ko. Ayon sa nakatala sa bill na ito, ang mga gastusin, umaabot sa 5.65 milyon. Ako, bilang mapagbigay, ay tatanggapin ang lugi. Gawin na lang nating 5,600,000. Ang kapal talaga ng mukha mo. Paano mo nasikmurang sabihin yan? Ang anak ko at ang asawa ko, nasa tabi mo ng mahigit 20 taon. Patay na siya, ikaw pa ang magmamana. 5 milyon lang hingi ko. Sobra ba? Hindi. Wala akong pakialam. Dapat mong bayaran. Mag-asawa kayo ng anak ko. Kalahati ng kumpanya ay sa kanya. Kalahati sa kanya. Ang kumpanyang ito ay itinatag ng tatay ko. Anong kinalaman niya dito? Sinabi na sa akin ni Itay noon, ibinigay mo sa kanya ang kalahati ng shares. Akala mo ba hindi namin alam? Eh, ganun. Kaya pala simula pa lang, ninanasa na pala ninyo ang pera ko. Lu, ito ang listahan ng mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Wood, na kumpleto na ang inventaryo. Ang pinakamahalaga ay ang shares ng kumpanya. Ang tantiya ng shares ay halos 15 milyon. 15 milyon? 5 milyon kay Lola, 3 milyon sa akin. 5 milyon kay Mama, total 13 milyon. Aba, may nalimutan kayong mahigit 1 milyon. 15 milyon ang tantya. Halos na, hindi mo ba maintindihan? Isa pa, kahit ibenta man yan. Hindi yan mabibenta sa loob lang ng 2 o 3 araw. Puro dahilan. Tingin ko sa'yo, talagang ayaw mo lang magbigay. Kung ayaw mo magbigay, huwag mo kanapin na makaalis. Tumahimik kayong lahat. Wiyaw, nagsama rin tayo bilang mag-asawa. Inaamin ko, naging tapat ako sa'yo at inalagaan kita ng lubos. At ang resulta, pinalibutan lang pala ako ng mga taksil. Sa ngayon, bukod sa bahay natin, ito kumpanya na lang ang natitira sa pangalan ko. Gaya ng sabi ko kanina, tumitinda ito ng 15 milyon. Wala akong hawak na cash. Ibibigay ko ang shares, bahala kayo. Anong silbi niyan sa amin? Hindi naman yan mapapalitan ng pera. Lola, kapag ibinenta yan, pera na yan. Kung gusto ninyo, pirmahan na ninyo ang kasulatan. Pirmahan at kunin, palitan nyo ng pera. Kung ayaw ninyo, kayo ang bahala. Pero sinasabi ko na sa inyo, wala akong cash. Pustahan tayo, kayong mga sakim ay pipirma rin. Sigurado ba to? Hindi kaya niloloko niya tayo? Xiaoyu, nakalimutan mo ba? Ang shares ng kapa mo, na isang lana niya sa utang. Kahit makuha natin yan, wala rin tayong pera. Ma, Lola, huwag ninyong kalimutan ang shares ng kumpanyang ito. Ay pag-ari nila ng papa ko ng kalahati, bawat isa. Ibebenta natin ang shares, pero kailan natin sinabing ibebenta natin ang shares ni Papa? Ang ibebenta natin ay ang kalahati niya. Aba, nga. Ang talino talaga ng ating Xiaoyu. Pirmahan na natin yan. Sige, pumirma na kayo. Para matikman nyo ang ginawa nyo. Lahat kayo, saksi. Walang bawian matapos pirmahan. Simula ngayon, ako, si Louie, ay tuluyan ng putol ang koneksyon sa pamilya mo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Akala mo ba gusto ka talaga naming makaugnayan? Matagal ko nang gustong iwanan ka ng anak ko. Tandaan mo mabuti ang mga sinabi mo. Baka pagsapit ng araw na bangkarote ka na, huwag kang babalik dito na humahagulgol para magmakaawa sa amin. Ni isang sentimo, hindi ka namin bibigyan. Tama ang anak ko. 20 taong pagpapalaki, ganyan lang pala ang ibinunga. Kung siya Oyo, ganoon din ang masasabi ko sa'yo. Huwag kang babalik dito na lumuluha para magmakaawa sa akin. Nasaan si Wuyud? Lumabas ka diyan at magbayad ka ng utang.
Sino kayo at bakit ninyo hinahanap si Yaud? Wala kang kinalaman dito. Tumabi ka. Nasaan si Wuyud? Sabihin mo, lumabas siya't makipag-usap sa akin. Talo sa sugal si Wuyud nangutang sa boss namin. Ngayon ang huling aw. Wuyud, lumabas ka na. Wala akong oras makipaglaro ng taguan sa'yo. Nagsusugal siya. Kailan pa nangyari to? Totoo ba ito? Sa tingin mo, magsisinungaling ako. Maayos akong tao. May prinsipyo rin ako sa kalye. Ang utang, dapat bayaran. Kung wala kang kinalaman, tumabi ka na. Wuyude, hindi ka makakatakas ngayon. Boss, tigilan mo na ang kakasigaw. Kahit sumigaw ka pa, hindi na siya lalabas. Hindi mo ba kilala si Biaog? Sa amin siya umutang. Lahat ng pinautang namin, walang hindi nagbabayad. Kahit pa magtago siya sa impyerno, gagapangin niya pabalik para magbayad. Boss Biao, matalas talaga ang mata mo. Dumiretso na nga yun sa impyerno. Nagkukunwari ka lang patay, ha? Gasgas na yang drama na yan sa paningin ng amo namin. Wag lang si Boss Biao. Kahit ako kaya kitang kaladkarin pabalik dito. Siniseryoso namin ang trabaho namin. Napautang namin ang pera. Sigurado masisingil namin, yan pabalik. Ngayon, titingnan natin. Kung mas matigas pa ang buto ng Wuyude na, yan sa mga kamao namin. Wuyude, lumabas ka na diyan. Pag nahuli kita, lagot ka talaga sa akin. Boss, patay na talaga si Wuyaud. Tingnan mo, yung retrato niya sa burol, naroon oh. Siya nga yon. Mukhang pinaghandaan niya ang pagtatanghal na ito. Ay, Ito ang death certificate ni Wuyaud. Siya sa atin nyo. totoo nga. Hindi pala drama. Malas naman. Patay na, pero bayad pa rin ang utang. Nasaan ang magulang? Nasaan ang asawa't anak niya? Lumabas kayo at magbayad. Makinig kayong lahat. Huwag niyong subukang takbuhan ang utang. Kayong mga lumabas kayo. Siya ang asawa ni Wuyod. Sa kanya natin singilin. Bakit ako ang magbabayad? Sinabi ko na kanina. Putol na ang ugnayan ko sa inyo. Dumating na ang maniningil. Ayaw mo na. No way. Titulin. Bayaran mo muna ang utang mo. Sige na, bayaan mo na kasi. Para di na kami madamay. Sige, ngayon nakikita ko na. Gusto niyo akong pag-isahin sa lahat ng sisi. Ikaw ang tumanggap ng mga ari-arian. Kaya dapat ikaw ang magbayad. Anong pinagsasabi mong pinag-isa sa sisi? Tigilan mo yung kakabulakbol mo. Boss Biao. Lumipat na sa kanya ang lahat ng ari-arian ni Wuyod. Sa kanya kayo maningil. Ang mga ari-arian na yan sa inyo lahat. Ngayon, ako ang hinahanap. Huwag kang maingay. Bayaran mo na kasi sila ngayon. Magkano ba ang inutang sa'yo ni Wuyaud? Nakasulat at may pirma thumb mark. Walang duda diyan. Ano? Umutang siya sa'yo ng 15 milyon? 10 milyon ang principal, 5 milyon ang tubo. 15 milyon? Hindi naman ganoon kalaki yan. 15 milyon? Ate, kami na ang may pinakamababang interes sa bayan. At ito ay voluntaryo, malinaw ang usapan. Wala naman siyang reklamo. Tama? Aya magbayad ka na. Pero wala talaga akong ganong kalaking pera. Walang pera? Humanap ka. Kailangan ko ng pera ngayon. Kapag sinubukan mo kaming takbuhan. Ay, boss, hindi po yan mangyayari. Walang takbuhan na magaganap. Mabuti. Magbayad ka na lang. Tigilan mo ko sa drama. Umutang ka, magbayad ka. Ganon kasimple yun. Alam mo, nabalitaan ko na napakarami nilang paraan maningil. Putol kamay, putol paa. Kunan ka ng dugo, ibenta ang laman loob mo. Lahat gagawin nila. Huwag mong ipagpalit ang buhay mo sa pera. Bayaran mo na agad. Ayokong may iniwang utang ang anak ko. Tama yan. Ang umutang dapat magbayad. Tama yun, di ba? Ilabas mo na ang pera. Pero hindi naman ako ang umutang. Hindi akin yung thumb mark na yan. At hindi rin ako ang pumirma dyan. Nagdadalawang isip ka na naman? Sabihin niyo nga, hindi ba sa'yo napunta lahat ng ari-arian niya? Dapat ikaw ang magbayad. Siya nga. Huwag niyong pakawalan itong babaeng napakabait na to. Ay, boss, huwag kayong magalit. Kalma lang po. May magbabayad din ng utang na to, pero hindi ako yun. Ganito na lang, teka lang kayo ng ilang minuto, may ipapatawag ako. Huwag kang magkakamaling lokohin kami. Kapag tumakbo ka, puputulin namin ang isa mong binti bilang kabayaran sa tubo. Walang problema. Sech, umalis ka. Tingnan natin kung sinong tao ang kaya mong dalhin dito. Relax, sisiguraduhin kong masisiyahan kayo. Huwag mong subukang tumakas ha.
Kapag tumakas ka at mahuli ka namin, mas malala pa yang abutin mo. Huwag na, di naman siya tatakbo. Nandito kaming lahat. Nga, kami na ang bahalang bantayan siya para kay Boss Biao. Tama. Bakit naman ako tatakbo? Hindi naman ako ang may utang. Wala akong tinatagong kasalanan, kaya bakit ako tatakas? Naku, Louie, tigasan pa ng ulo. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Di mo alam na karma ang babalik sa'yo ng ganito kabilis. Buti nga sa'yo. Nakatingin ang Diyos. Hindi pa tayo sigurado kung sino ang tatamaan ng karma. Huwag mo nang patagalin pa yan. Ganyan din ang kahihinatnan nito. Mas mabuting bayaan mo na lang. Bakit ka pa lumalaban? Hay, ayaw sa'yo ng asawa mo. Ang anak mo, hindi mo naman kakampi. Ang sama ng buhay mo, di ba? Sandali lang. Kapag binayad mo yan, wala ka ng pera, pulubi ka na. Baka mapilay ka pa. Kawawa ka naman, grabe. Kuya, bakit hindi pa bumabalik yung babae? Baka tumakas na? Kahit tumakas siya, may uyan siya. Kapag naglakas loob siyang tumakas, hulihin ninyo at baliin ang mga binti. Louie, anong klaseng kalokohan ito? Pinapunta ka para magbayad. Anong dinala mo? Hindi ito kung anuman at hindi rin kalokohan. Kung ano talaga ito. Ayun, tignan ninyo. Hindi ba ito si Yud? Hindi ba inilibing na siya? Uyod, kanina ka pagising. Nagkukunwari ka pa? Nandito na ang mga naniningil sa'yo. Tumayo ka na dyan. Wala ka ng takas. Ikaw, Louie. Ikaw na babaeng tuso. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Hindi pa tayo tapos. Ano bang nangyayari? Ang papa ko, Dapa. Nagkukunwari pa rin? Ayaw gumising? Sige, ipagpatuloy mo yan. Ang galing mo mapigil ah. Attorney Zhou, ipakuha mo siya at ipakremate agad. Ako na magbabayad. Subukan mo. Diyos ko, nagbangon ang patay. Paano siya nabuhay? Baka naging zombie na siya. Ikaw ang may pakana nito. Liu Mifeng, naghihikahos na ba talaga ang pamilya ninyo? Mangganso kayo ng ganito para sa pera. Napakasama ninyo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Isauli ninyo ang abuloy namin. Isauli ang pera. Pag totoong namatay siya, huwag nyo na kaming imbitahan. Isauli ang pera, manloloko. Manloloko, isauli ang pera. Isauli ang pera, manloloko. Hindi. Nagkakamali kayo. Ako talaga ang kakambal ni Wuyaud. Hindi ako siya. Nabalitaan ko lang na namatay siya. Kaya bumalik ako para bisitahin siya. Tama. Kambal lang anak ko, yung isa na wala noon. Pero ngayon, nakita na rin namin siya. Aba, si Guyaud, nabuhay muli. Dapat nga masaya kayo at pumapalakpak, di ba? May iyak sa tuwa. Bakit parang hindi nyo kayang aminin na si Guyaud talaga ito? Gumagawa ka pa ng kalokohan? Ilasawa ka na sa buhay mo, ha? Aray. Dahan-dahan lang. Bro Biao, hindi ako si Wuyaud. Siya ang kuya ko. Ako ang nakababata niyang kapatid. Wu Xiaod ang pangalan ko. Wutsiaod, pa sa akin, mukha kang udede, kulang sa asal. May utang ka na nga sa akin, lolokohin mo pa ako, ha? Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya. Nasa kanya ang death certificate. Si Wuyaud sa mundong ito ay wala na. Hindi siya ang daddy ko. Ako ba ang hindi makakilala sa sarili kong ama? Siya ang tito kong si Wutsiaod. Yung iyong. Pumanaw na kasi ang daddy ko, kaya umuwi ako rito para masilayan siya sa huli. Ang anak kong si Wuyaud ay inilibing na impakta ng babaeng yon. Nakita namin ito mismo ng sarili naming mga mata. Nandoon kami sa libingan noon. Tama. Mahal ko, nalulunod ka na ba sa iniinom mong gamot at nagkakaganyan ka? Kailan ka pa nagkaroon ng kakambal? At isa pa, may birthmark ka pa sa dibdib, hindi ba? Manahimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin. Anak mo ang nagsabing inatake ka sa puso. Kung hindi ko lang napansing may mahina ka pang hininga, at nagmadaling iligtas ka, aba inasa ilalim ka na talaga ng lupa ngayon. Tumahimik ka. Lahat kami nakita mismo na inilibing si Wuyaud. Nariyan pa ang puntod. Tama, maaari rin akong tumestigo niyan. Tingnan niyo mga kaibigan, ang damit na suot niya. Kaparehong kapareho ng nasa retrato niya sa burol. Bro Biao, kung hindi ka pa rin naniniwala,
Maaari mong suriin ang birthmark sa kanyang dibdib. Hubarin na ang damit niya. Pakita ang birthmark. Hindi. Hindi ako si Woyoud. Hindi ako. Louie, sinasabi mong siya ang anak ko. Eh sino yung taong inilagay mo sa kabaong at inilibing sa puntod noon? Kung ibang tao yung nasa loob, aba, isa kang mamamatay tao. Pagpatay yan. Ikaw ha. Tatawag ako ng pulis para ipahuli ka. Sus, ako raw mamamatay tao. Naku, hindi ko yan kayang gawin. Pero, ang totoo, may laman talaga yung kabaong na iyon. At hindi lang basta isa. Tingnan nyo nga mga takot na takot kayo. Naglagay lang ako ng 2 aso sa kabaong. Ang isa, walang hiya. Ang isa, taksil. Kahit pangit ang mga pangalan, mas mabuti pa sila sa ibang tao dyan. Binilhan ko pa. Nang puntod itong 2 aso para sa susunod nilang buhay, tao na sila. Louie, sira na talaga ang ulo mo. Sira talaga. May sakit ako. Dahil nakilala ko kayong mga taksil na to. Mababaliw ako kahit wala akong sakit. Woyoud, gusto mong isama ang anak mo sa labas. At itong siksiauyuan para tumakas at magpakasarap. Managinip ka. Paano mo nalaman? Akala mo ba ikaw lang ang matalino sa mundo? At lahat kami mga tanga? Anyway, alam mo man o hindi, wala na akong pakialam. Ang mahalaga, itong pera. Babayaran mo sa akin. Anong sinabi mo? Hindi mo kayang magbayad? Noong humiram ka sa akin ng pera. Bakit hindi mo sinabing hindi mo kayang magbayad? Hindi mo kaya? Sino ngayon ang may kaya? Kuya Biao, ako. Hindi ako si Woyoud. Ako ang kapatid niya. Wala akong pera. Ordinaryong empleyado lang ako. Sige, wala kang pera, ha? Halika, hubaran niyo siya. Ah, huwag. Kuya Biao. Kuya Biao. Tama na. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang gagalaw. Hindi na kailangan ganito, hindi ba? Alisin mo ang kamay mo. Ilabas mo ang bakal diyan. Walang birthmark si Wu Xiaodi, di ba? Sunugin mo yung birthmark na yan para maging tekla. Ah, huwag. Lola. Huling pagkakataon mo na to. Sabihin mo ang pangalan mo. Wuyu di ba talaga ang pangalan mo? Ako si Woyude. Hahaha. Kung ano-ano pang Buddha di, Wu Xiaodi. Wala kang kwenta. Yung ganyang klaseng paloloko. May lakas kang loob na gamitin kay Boss Biao? Yung mga dokumentong yan, ikaw ang sumulat, di ba? Pirma, fingerprint, 15 milyon, tubo at puhunan. Ngayon din, dapat buo mong ibigay sa akin. Boss Biao, gusto ko talagang magbayad. Pero wala talaga akong pera. Walang pera? Madaling solusyon yan. Maaming paraan si Boss Biao. Pwede kitang ipadala sa Myanmar. Pagkatapos, hiwa-hiwalayin kang ibenta, puso, atay, bato. Lahat pwede. At kung hindi pa rin sapat yun, pwedeng isama pati ang anak mo. Wag. Boss Biao. Mag-usap tayo ng maayos, sige na. Yung death certificate, kung susundin ang proseso, ibig sabihin nun. Si Woyude sa mundong ito, wala na siya. At kung wala na siya, ibig sabihin, wala na rin sa kanya ang kanyang mga ari-arian. Hanapin niyo siya. Tama. Hanapin niyo siya. Nasa kanya lahat ng ari-arian ko. Ang babae niyan, inangkin niya ang lahat ng kayamanan ko. At kinuha niya lahat ng pera ko. Nasa kanya ang pera ko. Woyoud, tingin ko sa'yo. Nasobrahan ka na sa droga. Nung nangutang ka, bakit hindi mo sinabi sa akin? At ngayon, buka-buka ang bunganga mo. Na ako daw ang magbayad. Huwag mo akong paikutin dyan. Kinuha mo ba ang mga ari-arian niya? Kinuha mo, dapat ikaw ang magbayad ng utang niya. Sabi mo yan Kung sino ang nagmana ng ari-arian niya, siya ang magbabayad ng utang. Mukhang may punto ka nga dyan. Pero wala akong nakuha kahit piso sa mga ari-arian mo. Nasa nanay mo lahat, nasa anak mo. At nasa makapal na babaeng ito ang natira. Louie, sa harap pa namin kami idinidiin. Sa tingin ko ikaw itong desperada na. Woyoud, lantaran kang ng babae. At pinalaki ko pa ang anak nyo. Kumain, uminom sa gastos ko. At ang esta mong ina, walang kabusugan. Pati pampaluwal ko. Lahat ng problema sa akin pa isinisisi. Talagang magkakasundo kayong mag-anak, mga walang hiya. Anong pinagsasabi mo dyan? Atty. Zhu, magsalita ka. Nasa kanya ba ang mga ari-arian? Sagutin mo ako. MR Wu, ang iyong mga ari-arian, ay wala talaga sa mga kamay ni Presidente Lu. Anong kalokohan yan? Abogado ka, dapat patas ka. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Malinaw ang nakasaad sa huling habilin. At ito ay nanotaryo para lang sa kanya yon, sa kanya lang. Ako, bilang abogado, gusto ko pang magtrabaho. Patas at makatarungan, di ba? Tingnan nyo muna ito. Bago ka magising, ang nanay mo, ang anak mo, at ang kabit mo, pati na ang kirida mo, sabay-sabay silang pumirma. Sama-sama nilang minana ang mga ari-arian mo. Kaya silang tatlo ang tunay na tagapagmana ng yaman mo.
Ang mga ari-arian at mga utang mo'y walang kinalaman kay Presidente Luo. Narinig mo ba yun, Buyaw? Malinaw at maliwanag. Wala na kayong maisusumbat sa akin ngayon. Sabi ko na sa inyo, hindi ba? Dapat si Loigi ang magmana. Bakit hindi kayo nakinig? Sabi ni Louie, wala raw siyang pera. Pirmahan lang daw namin to. Bibigyan niya kami ng kera. Kaya pumirma kami. Ano? Mali. Hindi ito yung pinirmahan namin. Iba yung pinirmahan namin eh. Kasulatan ng paglipat ng shares, yun. Hindi ito. Kung ano man ang sabihin mo, gusto mo bawiin agad. Akala mo dalawa lang ang batas. Louie, ikaw, demonyong to. Niloko mo ako. Hindi ako papayag dito. Ang paglay sa batas ay mabigat na kaso. May pirma, may bisa. Kahit hindi ka pumayag. Teka, tigilan nyo na yung bangayan. Ibig sabihin ng kontratang ito. Itong 15 milyong utang, kaming tatlo ang magbabayad. Tama, napakalinaw ng bawat sugnay. Kung hindi mo maintindihan, kaya kong ipaliwanag sa'yo. Pero, impossible to. Paano namin mababayaran yan? 15 milyong pisong utang. Ay, pre. Nandito na yung tao, dinala ko na sa'yo. Satisfied ka na ba? Ngayon, may ebidensya na ang utang na to. Wala nang kinalaman sa akin. Problema na nila iyan ng pamilya U. Diyos ko. Hahaha. Pinarusahan din kayo. Haha. Ha, anong kontrata? Wala akong pinirmahan. Di ko yan tatanggapin. Ngayong wala na ang kontrata. Wala na akong pakialam. Hahaha. Nilagdaan nyo yan, walang bawian. May pirma nyo riyan kanina. May video at audio recording kami. Kasama na riyan yung pinunit mo. Kahit punitin mo pa, wala ring saysay. At kung gusto mo, kaya kong iprint yan. 10 piso bawat kopya. Ha, hindi. Paano nangyari to? Hindi ko to tanggap. Ako. Ito. Hindi naman pala patay si Wuyaud. Ibig sabihin, hindi ito epektibo ang huling habilin. Kaya, wala rin dapat na mamanahin. Di ba? Magsalita ka na. Di ba? Kaya kanino dapat tayo maningil ng utang? Di dapat, kung sino ang umutang, siya ang magbayad. Aba, ang sigurado, hindi ako ang magbabayad. Wala akong pakialam kung sino sa inyo. Basta ngayon din, magbayad kayo. 15 milyon. Walang bawas kahit piso. Boss Biao, wala talaga akong pera. Nung nangungutang ka, ang bait-bait mo, parang sisiw. Ngayong singilan na, nagmamatigas ka na? Hahaha. Walang pera? Sag. Heto, hulihin nyo yan. Dalhin nyo rito ang pangputol. Hoy, teka. Hoy, bakit ako ang huhulihin? Teka lang. Ito ang espesyal na pangputol ng daliri sa kasino. Hindi ko na mabilang kung ilang daliri na ang naputol nito. May kalahating braso na ring naputol nito. Ako na mismo ang puputol ngayon. Para lang mawala ang inis ko. Tay! Huwag! Tay! Wuyaud, wala ka bang maisip na paraan? Boss Biao, wala siyang alam sa mga nangyayari. Maawa na kayo sa kanya. Gusto ko rin naman siyang pagbigyan. Basta magbayad lang kayo. Ayaw ko rin naman na madugong eksena. Pero sa ganitong klase na manloloko, kailangan na talagang pumatak ang dugo. Boss Biao, talagang wala akong pera. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ako ang may gustong putulin yan. Hindi ito libre, bawasan ko tubo mo. 1 daliri, 10,000. Ma, ako na ang may sala, patawad. Amin na ako, hindi ko na ulitin. Inay, iligtas mo ang anak mo. Kapag naputulan siya ng daliri, baldado na siya. Sira na ang kinabukasan niya. Ano ba naman ang mawala ng 1 daliri? Noong nakaraang buhay ko, pinutol ang 2 kong binti. Ma, mali ko. Hindi na maulit. Iligtas mo ako. Sinong nanay mo? Isang tulad mo walang utang na loob. Hindi ko kayang. Araw-araw mo akong tiniis. Mahirap talaga para sa'yo, no? Nandito lang naman ang tunay mong ina. Siya ang magligtas sa'yo. Hindi ka niya pababayaan. Louie, nawalan ka na ba ng pagkatao sa kasakiman mo? Kahit sarili mong anak, hindi mo na kayang tulungan. Sarili kong anak. Wild, akala mo ba hindi ko alam? Siya ang anak mo at ni Pailing. Huwag mo akong dinudumisan. Anak nating dalawa yan. Wild, 20 taon ninyo akong ginago. Pinalaki ko siyang parang tunay na kayamanan ko. Hindi pa ba sapat ang panluloko mo? At ngayon, hihingan mo pa ako ng pera. Akala mo ba isa akong galat na Z? Anak mo talaga siya. Siya ang laman at dugo na galing sa sinapupunan mo. Huwag kang magpaloko sa iba. Magsisinungaling ba siya sa akin? Galing mismo sa bibig niya to. Namamatay anak ko. Pinalaki mula bata. Ay ang anak niyo. Hindi. Puro kasinungalingan lang iyon. Niloko lang kita noon.
Ito ang resulta ng CV test na ginawa ninyo. Basahin mo ng malinaw bawat salita. Pick ito. May nag-imbento lang nito. Louie, kahit siya ay pinalaki mo lang. Higit pa rin ang pagmamahal ng nagpalaki kaysa sa nanganak, di ba? Iligtas mo muna siya. Nakalimutan mo na ba? Yung masasayang araw natin na magkakasama tayong tatlo, di ba? Sagot. Noong una siyang tumawag ng mama, ikaw ang tinawag niya. Naiyak ka pa sa tuwa. At noong bata pa siya na may sakit. Araw at gabi mo siyang inalagaan. Ginusto mong ikaw na lang ang magdusa sa sakit niya. Ako nga, kasalanan ko ang lahat. Nainggit ako sa'yo. Ikaw ang pinakamabuting ina sa mundo. Talaga, walang makakapantay sa'yo. Siya ang sarili mong dugot laman. Hindi mo siya pwedeng panoorin lang na magdusa ng ganito. Ma, iligtas mo ako. Sabi ko na, ang gulo sa pamilya nyo, isang buong teleserye na. Nakakatuwa kayong panoorin, makinig kayong mabuti. 3 minuto lang ang ibibigay ko sa inyo. Aba, ikaw din, sa kalokohan mong to. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kahit sino pa ang may anak sa kanya, ikaw ba ang tinatawag niyang daddy? Siya ba ang binhi ng pamilya ninyo? 3 minuto. Pag wala akong nakitang pera, puputulan ko na talaga siya. Louie, wala ka na bang konsensya? Kapag naging baldado ang apo ko, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Anong kinalaman ko? Anak mo ang nangutang ng 5 tandang bawas 6, pirma mo ang nasa kasulatan. O, tingnan nyo tong mga litratong to, ha? Amerika, Australia, buong mundo na napuntahan nyo. Kayo ang tunay na pamilya. Ano ako sa inyo? Pangarap nyo magbayad ako. Managinip kayo. Hindi. Ikaw talaga ang tunay kong ina. Tayo ang tunay na pamilya. Hindi kita anak. Ang tunay mong ina ay itong kabit na to. Hindi ko naman siya kadugo, bakit ako magmamadali? Kung sino ang totoong ina, siya ang mababaliw sa pag-aalala. Louie, ilabas mo na ang pera para mailigtas siya ngayon din. Anak mo siya. Hindi mo yan matatakasan. Pinaniniwalaan mo ba talaga ang sinasabi mo? Ebidensya yung ED test na gawa nyo. Siyempre, naniniwala ako sa siyensya. Sa'yo, hindi. Ma, pek yung ENA test. Binili ko lang yan ng 200. Gusto ko lang kayong galitin. Gusto ko lang na mapansin nyo ako. Louie, sagipin mo ang apo ko ngayon din. Ngayon na, ikaw na babaeng ubod ng sama. Halimaw ka. Nasasayang lang sa'yo ang pera. Ikaw na matandang bruha. Ang kapal ng mukha mo. Sayang lang, wala kang kapangyarihan. Hindi mo makukuha yan. At gusto mo pang pagastusin ako sa apo mo. Tigilan mo na iyang pantasya mo. Kaya kong sumumpa sa ilaw. Uyawd, tingin mo ba musmus ako? Pangako. Ha? Kung gumagana lang sana ang sumpa. Matagal na kayong pinatay ng kidlat ng mag-anak kayo. Ano? Totoo yung sinabi ni Xiaoyu. Binili niya yung peking ENA test. Ginawa niya yun para mahalin at mapansin ninyo siya. Ginawa ng bata yun para mapansin niyo kaya. Layas, Ma, tulungan nyo po ako. Sumpa ko po. Magiging mabuti po akong anak. Effie, pera lang yan. Madali lang magpalaki ng anak kung may pera. Pumunta ako sa ampunan at pumili ng bata. Mas mabuti pa iyon kaysa sa isang tulad mong trader. Attorney Zhou. Ito ay ENA test na personal na inasikaso ni Boss Lu sa institusyon. Bawat letra dito ay totoo. Basahin mong mabuti bago mo ako subukang lokohin muli. Louie, hindi ka dating ganito. Para sa pera, kinalimutan mo na ang 20 taon nating pagmamahalan. Kahit hindi mo siya kadugo, pinalaki mo pa rin siya. Ma, natatandaan mo pa ba noong bata ako at dinala mo ako sa parke para magduyan? Sabi mo ang pinakamagandang tunog sa mundo ay ang halakhak ko. Noong nakapasa ako ng med school, mas masaya ka pa sa akin. Ma, wala ka na ba talagang pakialam sa akin? Ang alitan naming mag-asawa. Huwag na nating idamay ang bata. Tama. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Naniniwala akong ayaw mo rin siyang makitang nasasaktan, hindi ba? Wala siyang alam. Iligtas mo ako. Sabi nila, malalim ang pagmamahal ng ina sa 20 taon. Kayong lahat, alam na alam niyo kung paano ko siya inalagaan. Pero kayo, at siya, may kahit katiting ba kayong pasalamat? Aso ko nga, marunong magmalasakit sa akin. Pero siya, isa siyang lobo. Biao, hindi ako maglalabas ng pera. Gusto ko siyang mamatay. Bahala ka na.
Louie, demonyo ka. E di ikaw ang magbayad. Ikaw ang nanghiram, ikaw ang magbayad. Anak mo siya. Kung wala kang pakialam sa kanya. Sino? Itay, iligtas mo ako. Aray, ang ingay nyo. Kailangan ko talagang magpadugo para maniwala kayo. Halika rito. Ma. Pahiramin mo muna ako ng pera, iligtas muna natin si Xiaoyu. Matanda na akong ngalang alam. Saan ako kukuha ng pera? Ni hindi ko nga alam kung paano ako mabubuhay bukas. Saan napunta ang perang binigay ko sa'yo dati? Nagastos ko na. Wala na. May mga gastusin lang talaga. Natalo ako sa mahjong, yung iba. Hay! Bailing. Ilabas mo ang ipon mo. Sagipin muna natin ang anak natin. Ibenta mo muna ang mga bag mo, sige na. Ay, wala rin ako. Matagal na akong walang trabaho. Umaasa lang ako sa perang binibigay mo para mabuhay. Saan ako kukuha ng pera? Saan napunta ang perang pinapaipon ko sa'yo? Nakatali lahat sa stock market. Paano niyo siya kayang pabayaan na lang mamatay? Siya na lang ang natitirang dugo ng pamilya Wu. Ay, alang-alang sa pagiging ina, may naisip akong paraan. Louie, alam ko namang ikaw pa rin ang pinakamabait. Siguradong hindi mo matitiis si Xiaoyu. Ma, ikaw talaga ang tunay kong ina. Haha. Biao, nakalimutan mo na ba? Siya ang nanghiram ng pera sa'yo. Anong silbi ng pananakit sa anak niya? Kapag nasasaktan siya, di lalabas din ang pera. Nga pala, tingnan mo itong utak ko. Nakalimutan ko na. Walang pera? Kung walang pera, ibenta na lang natin siya. Hahaha, tara. Oy, kanya. Meron akong pera. Ay, hahaha. Ang kulit mo pala no? Huwag umamin, drama ka pa. Nasaan ang pera? Magsalita ka. Wala rito ang pera. Pwede kitang dalhin doon. Sage, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Sasama ko sa'yo. Kapag kumakbo ka, babaliin ko ang mga binti mo. Ana. Biao, gusto ko talagang makita. Kung gaano ka mawawala ng pag-asa kapag nalaman mong wala na ang pera mo. Anak, sigurado ka bang may pera ka talaga? Relax ka lang. Lahat ng perang nalikom ko kay Louie. Sa mga taong ito, pati na ang dala kong pera. Nakatago lahat sa pabrika. Inihanda ko ito para sa ganitong sitwasyon. Hindi lang natin kayang bayaran ng utang, kikita pa tayo ng malaki. Sa ganitong paraan, magkakaroon pa rin tayo ng magandang buhay. Ay, buti na lang. Na, kahit wala ng bisa ang huling habilin ngayon, akin pa rin ang kalahati ng kumpanya. Kailangan ko lang manap ng paraan para pilitin si Louie na ibenta ang bagay na yon. Magkakapera pa rin tayo. Ang galing talaga ni Dad. Napaikot niya ng husto si Louie. Bruha. Inawag kong nanay, nagmakaawa. Pero hindi niya ako tinulungan. Lason na babae. Huwag mag-alala. Kapag nabayaran na natin ang utang, magloan tayo, babayaran. Louie. Tayong tatlo, lilipat tayo palayo at magsisimula ng bagong buhay. Nung sinabi kong kunin mo ang pera para iligtas si Xiaoyu, wala kang inilabas kahit piso. Mahal ko, galit ka ba talaga sa akin? Na, wala talaga akong pera. Titipirin ko na, mas alagaan kita. Pinapatawad na kita ngayon, pero tingnan natin sa susunod ang ipapakita mo. Louie, putngina mong bruha ka. Sisiguraduhin kong maghihirap ka at hinding-hindi ka na makakabangon. Siyempre, paano siya gagaling? Niloko niya tayo ngayon. Hindi ko siya hayaang magkaroon ng magandang buhay. Hinayupak na babae yan, pera lang ang nasa isip. Pera lang talaga ang habol. Kung ano ang pinakamahalaga sa kanya, iyon mismo ang kukunin ko. Buti nga sa kanya, at hindi niya ako tinulungan kanina. Anak, may maganda ka bang plano? Ay, huwag mong kalimutan, nag-aral ako ng medisina. Balita ko may mga sindikato sa ibang bansa. Ibenta na lang natin siya. Makakapaghiganti tayo, at sabay pa tayong kikita ng malaki. Matalino ka talaga, anak. Walang duda, mana ka sa akin. Hahaha. Siyempre, kanino pa ba siya magmamana? Haha. Huwag mo akong sisihin. Para maayos lahat, pero sadyang kinalaban mo ako. Kaya huwag mo akong sisihan kung magiging ubod na ako ng lupit. Yemi, ikaw talaga, babaeng walang hiya. Kapal pa ng mukha mong sumunod sa amin. May pera na kami, umalis ka. Kahit wala ka, kaya naming malampasan to.
Sige, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Louie, abangan mo na lang. Makikita mo. Igilan mo ang kadaldalan mo. Nandiyan sa loob ang pera. Papasukin kita para kunin to. Kuya Biao, nasa maleta yung pera. Louie, nakikita mo ba to? Six, lumapit ka diyan. Nasaan ang pera? Yung pera, nasaan? Niloloko mo na naman ako. Halika rito. Hoy, nasaan ang pera ko? Dito ko talaga itinago yung pera ko, alam ko. Sinong magnanakaw ang kumuha ng pera ko? Niloloko mo na naman ako. 2 beses. Yung pera. Ang dami-dami noon, saan napunta? Impossible. Impossible. Nandito lang dapat yung pera ko. Ah, pag-isipan mong mabuti. Baka naman kasi naiba mo lang ng lagay. Dito ko tinago pera ko, sigurado ako. Louie, ikaw yan. Ikaw ang kumuha ng pera ko. Isulin mo sa akin yan. Wala akong alam na may tinatago kang pera dyan. Ito yung lumang bodega ng tatay ko. Sino ang naglagay ng pera dyan? Ikaw yon, di sino pa ang pupunta rito? Nagpapalusot ka. Kailangan ng ebidensya. Sino ang nakakita na kinuha ko? Mag-ingat ka, baka sapahan kita ng pasok kanina pool. Ibalik mo sa akin yung pera. Kung hindi, Ay, naku, Kuya Biao. Tingnan mo nga naman, talagang magkakamag-anak nga kayo. Ang bibilis niyong magbago ng ihip ng hangin, isang iglap lang. Mabilis na naman akong tinatakot ngayon, ha? Hala, natatakot na ako. mukhang kailangan ko nang magpakita ng galing. Para malaman nyo kung sino talaga si Kuya Biao. Ang ina, Kuya Biao, hindi talaga kita niloloko. Si Louie ang kumuha ng pera ko. Siya ang asawa ko. Ipanagutan siya sa utang ko bilang asawa. Kailangan niyang bayaran ang utang ko. Sa kanya kayo maningil. Napakawalang hiya mo. Hindi ka ba nahihiya sa pagiging lalaki mo? Inuto mo ang babaeng yon, pinabuntis mo. Pinagpalamon mo sa loob ng 20 taon. At ngayon, gusto mo pang siya ang magbayad ng utang mo? Kung hindi ka pa niya pinatay. Sobrang bait na niya. At magbabayad pa siya ng utang mo? Patayin niyo yang gagong yan. Sige pa. Wiyaud, ito pa lang ang simula ng bangungot mo. Sa mga susunod na araw, sasabog na ang lahat. Malulugi ang bida-bidang real estate mogul na yan. Lugmok sa utang. Wala nang pambayad sa kung ano-anong bills. Maraming kontratista sa renovation. Ang madadamay, malulugi. Wala nang katapusang singilan to. Attorney Zhu, puntahan mo ako sa opisina. Ngayong kakaunti pa lang ang hindi pa nakokolekt ang bayad ng kumpanya. Ito na ang tamang panahon. Ano po ang kailangan ninyo, Director Luo? Attorney Zhou, may ipapagawa sana ako sa'yo. Nakasulat lahat dyan. Director Luo, ibibenta ninyo ang shares ninyo? Director Luo, ngayon ay kasagsagan ng real estate at napakalakas ng kumpanya ninyo. Hindi ba sayang naman po ang desisyong ito? Attorney Zhou, salamat sa pag-aalala mo sa akin. Pero hindi magbabago ang isip ko. Ah, nga pala. Iparating mo itong balitang to kay Wiyaud. Director Luo, kung desisyon ninyo yan, susundin ko po ang inyong kagustuhan. Maliit na bagay pa lang, to para sa araw na to. Binibigyan ko kayo ng 24 oras. Bukas ng ganitong oras, dapat nakikita ko na ang pera. Kung maayos ang pera, edi mabuti. Pero kung hindi, kalimutan ng maging tao. Paninda kayong lahat. Naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo? Tara. Naku po. Diyos ko, anong gagawin ko? Kahit ibenta ko pa itong mga buto-buto ko, hindi pa rin abot sa ganoong kalaking halaga. Sinabi ko na tunoon pa. Hay, tama na nga ang iyak. May naisip akong paraan. Ha? Anong paraan? Huwag mong kalimutan, kalahati ng kumpanya ay akin. Kunin na natin ang shares at isanla ulit. Ngayon, real estate ang pinakamalakas. At ang pagkumpuni ang pinakamalaki ang kita. Pag tayo ay kumita, doon tayo magbayad ng utang. Hindi ako sigurado. Sa tingin ko, desidido si Louie ngayon. Ni ayaw kanyang bigyan ng pera. At hihilingin mo pang ibenta niya ang shares ng kumpanya. Mas mahirap yan. May ilan tayong kliyente ngayon. Ako ang namamahala sa lahat ng bayad sa proyekto. Kaya nandito sa akin ang pinakamahalagang yaman.
Basta't gamitin natin ito. Bilang panukli sa murang halaga ng shares niya, hindi siya makatatanggi. Nga, Dad. Gamitin mo ulit ang dati mong estilo sa kanya. Ipa-deliver mo siya ng pagkain. Sabihin mong ikaw ang nagluto. Baka maiyak siya sa tuwa. Hehe, ayos yan. Kung ano ang sabihin mo, susundin kita. Hahaha. Ang talino talaga ng anak ko. Si Louie naman kasi, uto-uto lang sa pag-ibig yan. Gastusan mo lang konti, bilhan ng pagkain. At bantuan ko ng matatamis na salita, tiyak papayag yon. Pero wala naman tayong pera ngayon. Saan tayo kukuha ng pambili ng shares? Kahit mura, malaki pa rin yun. Hindi ba bumili ka ng maliit na kondo? Ibenta mo yon. Dagdagan mo ng loan, sapat na siguro iyon, tama? Ang kondo na yun, pinaghirapan ko yun sa pagtitipid. Pinakahihintay kong magandang unit, sayang kung ibebenta. At itong loan, pag-usapan pa natin yan. Mahal ko. Maliit lang yung kondo na 70 metro kwadrado. Isipin mo, kay sarap tumira sa mansion, hindi ba? Sabi mo, kapag nagkapera tayo, bibili tayo ng mansion sa ibang bansa. Nga naman, Ma. Pumayag ka na. At saka, hindi naman tayo lahat magkakasya sa maliit na kondo yun. Ibenta ang shares. Itong si Louie. Ibebenta niya ang shares ng kumpanya. Di ba ang swerte? Pwede na nating agawin. Ang shares niya. Ibenta agad ang bahay tapos mag-loan. Yung shares hindi pwede. Mapunta sa iba. Loan. Anong problema? Mahal ko, hindi na ako pwedeng mag-loan ngayon. Ikaw na lang. Sa bangko, lending, pati sa limatan ng bawas 6. Lahat ng pwedeng maloan, gawin mo. Kailangan. Hey, Yud. Baka naman pwedeng pag-usapan ulit natin to. Hindi naman ito maliit na bagay lang. Wala na tayong oras. Kapag pinalampas natin to, mas mahirap na tayong umangat. Nay, wag na kayong mag-alinlangan pa. Sigurado na panalo to. Kayang-kaya ni Daddy si Lou, yun ang mabilisan lang, di ba? Pag nakuha na natin ang pera, di bayaran na agad ang loan. Di ba? Ayos na yun. Siege, magloan. CJ, anong ginagawa mo dito? Sabihin mo na agad problema mo, huwag kang manyak. Galit ka pa rin sa akin, Mrs. Ako mismo nagluto ng mga paborito mong ulam. Tikman mo. Ilayo mo sa akin yung mumurahin mong pagkain. Nasusuka ako. Anong mumurahin? Ako mismo Sa tingin mo ba tanga ako at hindi ko mapagkakamalan? Ayoko lang talagang pagpawisan ka. At isa pa, si Bailing ang asawa mo, kaya tumigil ka sa kalokohan mo. Ay, nagsiselos ka talaga, ah. Alam mo naman kami ni Bailing. Nagpapanggap lang yon. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Anong ginagawa mo? Hindi na nagpapanggap. Isang sampal lang, kita na agad ang tunay na kulay. Sabihin mo na agad kung anong kailangan mo. Mrs., balita ko ibebenta mo na raw ang shares ng kumpanya. Anong pakialam mo doon? Pakinggan mo ako, may parte rin ako sa shares na yan. Bilhin mo naman sa akin yung kalahati. Ang bilis ng news mo Ibebenta ko na. Pagkatapos, magre-retire na ako para mag-enjoy. Ibenta mo sa akin. Tayo naman to, mag-asawa tayo, di ba? Huwag na nating palalabasin ang pera sa tin. Basta may pera ka, okay na. Walang utang. Ang kalahati ng shares ang presyo. 20 taon na tayong mag-asawa, di ba? At sinabi mo mismo, ang halaga nito ay 15 million. Walang kasiguraduhang may bibili niyan sa presyong yan. So, magkano ba ang kaya mong ibigay? Sabihin mo nga. Ano sa tingin mo ang 5 million? Weird. Isang iglap, tinanggal mo agad ang pinakamalaking parte. Saan ka ba kumukuha ng tapang para tawaran ako ng ganyan? 10 million. Kung wala kang pera, lumayas ka. May parte pa rin ako sa kumpanya, Louie. Huwag kang masyadong gahaman. Kung magwala ako rito, baka hindi mo rin ito maibenta ng maayos. Ganon. Tinatakot mo ako. Sige, di ko na ibebenta. Kaya ko namang ipatuloy ang negosyo. Wala problema sa akin yun. Sandali. Hindi pwede yan. Sige, gawin na nating 7 million. Mahal ko, alam kong ikaw ang may pinakamabait na puso. Sana tulungan mo ako. Kung matutulungan mo akong malampasan ito sa buong natitirang buhay ko, hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. 10 million. Ito na ang pinakamababa para sa'yo. Bawas na 5 million. Kung ibang tao yan, walang pagkakataon. Nabenta mo ang maliit na bahay sa 3 million. Nakapag-loan si Bailing ng 7 million. Sakto, may 10 million ako ngayon.
CJ, 10 million. Ilabas mo na ang kontrata. Pero bago iyan, pirmahan mo muna ito. Hihiwalayan mo ako. Nagulat ka ba? Ito na lang ang tanging makatuwirang gawin. Wiyaud, wag mong sabihin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala mo. Magpapatuloy lang ako na parang walang nangyari. Sige, hiwalayan na. Ang magandang buhay ko ay malapit na. Sino pa bang may kailangan sa'yo? Sige, maghiwalay na tayo. Ilabas mo na ang kontrata. Yung tungkol sa shares. Unahin mo ang transfer bago ang perma. Ayoko nang maloko mo pa ako ulit. Pumasok ang 10 milyong yuan sa Alipay. Okay na ba ito ngayon? Bless you. Oh, eto. Wiyaud, dapat tawagin kitang Reyna ng Sablay. Loyi, ngayon din, sa oras na to. Lumayas ka sa kumpanya ko. Kapag wala ang permiso ko. Ni isang hakbang, huwag na huwag kang tatapak dito. Sige, sana nga. Wala nang saysay ang kahit anong pambobola mo. Sa ngayon, wala na akong kahit anong kinalaman sa'yo. Ahon na lang ako sa hirap pero ikaw. Wala kang mararating. CJ, abangan ko kung paano ka aahon. Halika na. Wiyaud, nasaan ang pera? Ha? Tapos na ang oras. Nasaan ang pera ko? Nakikita mo ba to? Buong kumpanyang to, akin na ngayon. Pera. Barya lang yan sa akin. Pumirma ka na. Nabayaran na ba? Yan si Loyi, isa lang siyang tanga. Balimbing na utak. Konting buladas lang, ibibigay kagad ang kumpanya. Madali lang siyang makuha. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko biglang sinasaktan? Anina pa kita tinatawagan. Bakit hindi mo sinagot? Patay tayo sa'yo. Si Loyi, nasa harap ko lang kanina. Paano ko sasagutin ang tawag mo? Paano kung magalit siya at bawiin ng deal? Atin na ngayon ang kumpanya. Maayos na ang buhay natin ngayon. Anong magandang buhay? Mamumuhay na lang tayo sa hukay. Anong pinagsasasabi mo? Para saan pa ang lahat ng hirap ko para kumita ng pera? Hindi ba para sa'yo? Para sa akin, mas pipiliin ko pang wala kang ginawa. Tapos na ba ang bangayan nyo? Wala na bang katapusan to? Nasaan ang pera? Tingnan mong mabuti, may pera ako rito. Gagamitin ko ang kumpanya para umutang ng 30 milyon. Sira na ba ang ulo mo? Ha? Nabaliw ka na ba kakamadali? 30 milyon? Ni Tres, hindi kita pautangin. Anong ibig mong sabihin? Totoo ang dokumentong ito. Malaking kumpanya ito at akin na ito. Imposible hindi tayo maaprobahan ng 30 milyon, hindi ba? Louie naman dyan. Wala na akong kinalaman sa kanya. Hiwalay na tayong dalawa, di ba? Ang shares ng kumpanya, nasa iyo na lahat. Ayoko nang masangkot sa gulo niyong dalawa. At sinong may sabing makisali ka? Wala ka namang karapatan. Ngayon, lumayas ka na agad dito. Sige, aalis na ako. Hoy, huwag kang umalis. Ibalik mo ang pera ko. Narinig mo ba? Ngayon, akin na ang buong kumpanya. Kaya ko itong pabawiin agad. Halika, imulat mo yung mga mata mo at tingnan mo to. Basahin mo ng mabuti. Nangungunang developer, bagsak na. Tambak na utang, di mabayaran. Bagsak na ang real estate. Ang gaya niyong kumpanya ng renovation. Sa loob lang ng ilang buwan, lahat kayo malulugi. Impossible to. Hoy, sandali. Ibalik mo ang pera ko. Hindi ko na binibili ang shares. Ibalik mo sa akin lahat ng pera. Shay, hindi mo ba talaga naiintindihan ang kontrata? Hindi ka pa ba nagsasawa dyan? Bayad na, hindi na refundable. Wala akong pakialam sa kontrata na yan. Ngayon, ibalik mo sa akin lahat ng pera. Ito na lang ang natitira kong pera. Anak, tamang-tama ang dating mo. Pigilan mo siya dali. Anong magagawa ng pagpili sa akin?
Ikaw ang nagmakaawa sa aking bilinto. Binigyan pa kita ng discount na 5 milyon. Napirmahan na ang divorce agreement. Wala na kayong lahat. Wala na kayong pakialam sa akin. Ang koneksyon natin hindi mapuputol. Pinalaki mo ako. Kailangan mo akong panindigan habang buhay. At, bukod pa roon, pinaalis na ako sa eskwela. Anong kinalaman ko dyan? Nariyan naman ang tunay mong ama at ina. Wala akong halaga sa inyo. Kayo ang masayang pamilya. Louie, ikaw na may lason sa puso. Ang lupit mo. Ang itim ng budhi mo. Ako ang malupit. Mahigit 20 taon tayong mag-asawa at mag-ina. Pero pinahamak niyo ako, ninakaw ang pera ko. Niloko sa kumpanya ko at nilubog sa malaking utang. Kung hindi ako naging alerto, nagtagumpay na kayo. Sino ngayon ang malupit? May Diyos sa itaas. Inanin niyo lang ang itinanim niyo. Huwag kayong manisi ng iba. Ma, pababayaan mo na talaga ako? Wala akong alam. Ikaw talaga ang tunay kong ina. Hindi ko sila kinikilala. Ikaw lang. Wow, kung sino may pera, doon ka. Ang galing mo talaga. Kawangis mo ang tunay mong magulang. Hindi kita kayang tustusan. Ma, Nagmamaang-maangan ka pa dyan, wala kang alam? Alam mo noon pa kung sino ang tunay mong ina. Alam mong nagpanggap lang na patay ang tatay mo. Yung peking bangkay at gamot niya, hindi ba ikaw ang may pakana? paano mo nalaman? Ibig sabihin, ikaw? Ako nga. Ako ang nagsumbong sa eskwelahan mo. President Luo, mukhang magulo sa poder nyo ngayon. President Su, ang pagtawa sa kamalasan ng iba ay hindi gawain ng isang tunay na Ginoo. Kamalasan? Saan yan ang kamalasan? Dapat masaya ka ngayon. Wala talagang maitatago sa'yo. Pero ngayon, kailangan talaga kitang pasalamatan. Sa hindi pagbigay ng bayad na iyon kay Wuyude. Siyempre naman. Akala mo ba hindi ko alam ang ugali ni Wuyude? Kilalang kilala mo siya. Naging katrabaho na dati. Kahit hindi kami close. May narinig na rin ako tungkol sa kanya. Kaya pala, ano man ang mangyari, salamat pa rin. Ganun lang ba? Puro salita lang? Kung gayon, papayag ka bang maghapunan kasama si President Su? Naman, ikaliligaya ko. Yi, congratulations sa bago mong buhay. Pinagloloko nyo pala ako. Sage, ituloy nyo lang yan. Tama na. Tama na. Boss Biao. Tigilan mo na, patawarin mo na ako. Bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Makakuha lang ng pera, pangako. Huling pagkakataon na to. Layas. Puro daldal pero walang napapatunayan. Bakit kita paniniwalaan? Boss Biao, walang saysay kung patayin mo kami. Si Louie na lang. Kay Louie, siguradong may pera. Kailangan mo lang akong tulungang mahanap si Louie. Sa kanya lang tayo makakakuha ng pera. 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, pera o buhay nyo. Salamat, Boss Biao. Louie, hindi pa tayo tapos. Si Louie kasi. Sinagad niya ang lahat. Sigurado ka ba makakakuha ka talaga ng pera? Kay Louie, Ay nako, kung hindi ko yan sinabi. Pinatay na tayo ng mga yun. May paraan ako. Pero yun ang alas ko, hindi pwedeng gamitin ng basta-basta. Pero, 3 araw na lang tayo. Kapag wala pa ring tera pagkatapos, hindi ba lalo tayong papatayin ni Biao? Bahala na. Lumaban tayo hanggang dulo. Damay na natin si Louie. Tama. Ang dami natin. Hindi natin siya kaya. He, may naisip akong paan. Kaya lang, baka mapahiya kayo at mapilitang magmakaawa. Ano bang oras na para isipin pa ang pride? Anong magmakaawa? Sabihin mo na. Epektibo ba to? Sino to? Yi, tingnan mo to. Magpapakamatay si Wuyod. Trending ka na. Ano? Mga walang hiya. Gusto niyo ng patayan, ha? Sige, pagbibigyan ko kayo. Yi, huwag kang magpadalos-dalos. Sasamahan kita. Utusan mo na rin ang mga tauhan ko. Nagpatulong na ako sa kaibigan ko. Papabagsakin nila ang mga sismis. Salamat. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong sarili nilang bato ang tatama sa sarili nilang mga paa. Balita ko, nababaliw na raw yung lalaki at papatayin ang sariling anak. hindi. Balita ko, pinilik siya ng asawa niya. Yung mag-ama. Wala nang kahihinatnan sa buhay. Ang lakas talaga ng loob ng Wuyod na to. Wala siyang pakialam kahit buhay ng sarili niyang anak. Mag-ingat ka mamaya, ha? Wala siyang bayad. Nagpapanggap lang yan sa kanila.
Ang hula ko, gusto niya lang akong pilitin na bayaran ang utang niya. Pa, ayokong mamatay. Anak, Ayaw din ni Papa na mamatay ka. Mama mo ang nagtutulak sa tinito. hindi ako tinutulak ni Mama. May special na kaganapan sa loob. Bawal pumasok ang walang kinalaman. Ako yung mama na sinasabi nila. Tingnan nyo, siya yung babaeng ubod ng sama. Aba, may bitbit pang lalaki. Anong pinagsasabi mo? Huwag mo silang pansinin. Anak, wala na rin naman tayong pag-asa ngayon. Inom na lang natin itong 2 bote at tapusin na ang lahat. Pakiusap, pigilan mo si Papa. Ipilitin niya akong uminom ng lason. Inumin mo yan. Panonoorin kitang inumin yan. Hayop yata to? Imbes na umawat, gusto pang ipainom ng lason? Yi naman, maawa ka na sa akin. Namatandang to, kapag namatay sila. Wala na rin akong saysay na mabuhay. Nanay, nakita mo ang kawawa mong lola? Pakiusap, pigilan mo na si Papa. Kawawa siya. Mag-asawa pa rin kayo ni Yud. At mayroon pa kayong napakabait na anak. Iligtas mo sila. Huwag mong hayaang mamatay sila. Ha ha ha. Ubod ng sama ng ugali mo. Pinapaluhod mo pa ang biyenan mo? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng babae. Ay, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, pigilan mo siya. Kung gusto niyang mamatay, walang saysay na pigilan ko siya. Kung ayaw niya, hindi na kailangang umabot sa akin yan. Ikaw, ang sama mo. Yan ang asawa mo, at yan ang sarili mong anak. Hayaan mo lang silang mamatay sa harap mo. Makakarma rin ang demonyo mong yan. Hali kayo, tingnan nyo tong masamang babaeng to. Pinapaluhod ang biyenan. Pinipilit ang asawa at anak na magpakamatay. Wala silang pakialam sa katotohanan. Basta makaagaw lang ng atensyon, kahit ano sasabihin nila. Wala pang isang araw, siguradong magiging viral to. Pag nagkataon, magmamakaawa ka talagang bumalik at lumuhod sa min. Wild, puro kasabi na pinipilit kitang magpakamatay. Tingnan natin. Paano nga ba kita pinilit? Paano mo ako pinilit? Hindi mo ba batid ang ginawa mo? Kailangan ko pa bang sabihin? Sasabihin mo ba o hindi? Kung hindi, aalis na ko. Wag. Sige, sasabihin ko. Sige, magsalita ka na. Gusto kong marinig kung paano mo ko sisirain. Paninirang puri. Totoo lahat ng sinasabi ko. May katotohanan pa ba dyan sa bibig mo? Ganito talaga ang babaeng to, abusado. Wala siyang karapatang magsalita, pinipigilan niya ako palagi. Ganito ang buhay ko sa bahay, mas masahol pa sa aso. Tay, tama na yan. Hindi. Dahil wala na akong bukas, ilalabas ko na ang lahat ng dumi. Ng babaeng ito, O, simulan mo na. Salita ka, nakikinig ako. hindi lang siya nag-aalaga ng lalaki sa labas. Dinala pa niya ang lalaki niya sa harapan ko. Nilagyan niya ako ng sungay sa mukha. Di ba? Hindi ako kumayad. Kaya pinarade niya ako. Nakita niyo to? Resulta yan ng pagpapabugbog niya sa akin. Kung di lang dahil sa anak ko. Matagal na akong nagpakamatay. Ma, alam mong ikaw ang mali dito. Humingi ka na ng tawad kay Dad. Humingi ng tawad? Ha? Hindi siya karapat-dapat. Anak nang, pinagtaksilan niya ang asawa niya sa harap nito. Grabe, ang kapal naman ng mukha ng babaeng to. At pinabugbog pa ang sariling asawa. Sobrang walang hiya, hindi na tao yan. Pag-isipan mo ng mabuti ang sasabihin mo. Wiyude, akala mo ba ang legal team ng pamilya Tsu ay puro dekorasyon lang? Pinagtatanggol mo pa rin siya. Ikaw siguro yung lalaking inaalagaan niya, no? Ma, paano mo nadalang pumunta? Yung kapit mong lalaki sa ganitong klaseng lugar? Si, yan lang ba? Kung tapos na kayong magsalita, turn ko naman. Ang sampal na to, parusa sa'yo bilang anak na sinisiraan ang sarili mong ina. At ang sampal na to, para matuto kang huwag maging isang ganid. Ang sampal na to, para ipaalam sa lahat. Hindi kita anak. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging inay. Sa inyong lahat, hindi ko siya anak. Anong kalokohan yan? Husgahan nyo, ganyan ba ang tunay na ina? Walang awang manakit ng anak. Isa siyang halimaw, hindi tao. Attorney Zhao, pakiusap yung dokumento. Yung resulta ng safety test, pakidala mo rito. Di ba, gusto ninyong lahat ng eskandalo ng views?
Pagdating ng SAT test, doon magsisimula ang gulo. Sigurado akong dodoble ang magiging views ninyo. ENA test daw? May plot twist yata to ah. Magiging masaya to. Hoy, huwag kayong makinig sa kanya. Pinapatagal lang niya yan. Hindi lang siya naglalako ng lalaki sa labas. Ginamit pa ang pangalan namin ng anak ko para mangutang sa 5 tandang bawas 6. Araw-araw, pinagbabantaan kami ng mga naniningil ng utang dahil sa kanya. Wild, napakakapal talaga ng mukha mo. Lahat ng kalokohang ginawa mo, ipinapasa mo sa akin. Totoo lahat ng sinasabi ko. Yung mga loan shark na yan. Araw-araw kaming hinahabol ng anak ko. Hindi na namin kaya. Inay, ha? Ay, inay, pakiusap, bayaan nyo na po kasi yung 5 tandang bawas 6. Ah, kaya pala ako pinagkakaguluhan ako ang magbabayad. Esan, si Jay. Papayag kang magbayad. Siyempre, utang ko iyon, ako mismo ang magbabayad. Alam ko naman, inay, na hindi mo ako matitiis. Hihi. Ay, nga pala. Ha, anak. Kapag nabayaran na ang utang, pamilya pa rin tayo, okay? Sabi ko, babayaran ko ang sarili kong pagkakautang. Pero yung 5 tandang bawas 6 na sinasabi mo kanina, hindi utang. Ba't ako magbabayad ng hindi naman sa akin? Ikaw, Narinig ba ninyo lahat yun? Ang 5 tandang bawas 6 na yun, sa kanya talaga yun. Kanina inaamin niya, tapos ngayon, babawiin niya. Hindi pwede yan. Kailangan mong magbayad. Lola, Aruy. Nananakis siya. Inaapi ng manugang ang biyenan niya. Aruy. Louie, gusto mo ba kaming patayin? nanahimik ka? Sige, pagkatuloy lang, yan panakit. Tama na. Pagkatiwalaan mo ako sa huling pagkakataon. At bakit kita pagkakatiwalaan? Wala ring mangyayari kung patayin mo kami dyan. May pera si Louie. Papuntahin mo lang ako kay Louie. At makukuha ko ang perang kailangan mo. Sa loob ng 3 araw, ibalik mo ang pera o ang buhay mo ang kapalit. Ikaw, naglagay ka ng sisihi sa opisina ko. Siyempre naman, sa pakikitungo sa isang traidor na gaya mo. Kailangan natin ba? Palang ganitong nangyari. Gawa-gawa lang niya ito. Kung totoo o peke, malalaman natin yan sa investigasyon ng mga eksperto. May lakas na bang loob na sumama? Ha? So siya lang din pala ang umutang sa 5 tandang bawas 6. Kahit asawa ko pa ang umutang, bilang asawa, hahayaan ko na lang bang makitang patayin. Ang mga naningil ang sarili kong asawa at anak. Umutang ako sa 5 tandang bawas 6. Para sa pag-aaral ng anak natin sa abroad. Kung hindi mabayaran, kung wala kang pakialam sa akin, dapat may pakialam ka sa anak natin. Inay, sinong inay mo? Hindi kita anak. Ay, inay, pababayaan mo na lang ba ako? Di magpapakamatay na lang ako. Wag, bawal yan. Tigilan mo yan. Sige, inumin mo. Bakit hindi mo kayang inumin? O baka natatakot kang mahuli ang panluloko mo? Tulungan kita. Aruy, Xiaoyu, ay, ano bang nangyayari sa'yo? dad, nabulag ako ng lason. Ano? Louie, ibigay mo na sa akin ang pera. Kailangan kong ipagamot ang anak natin o idedemanda kita ng attempted murder. Ikaw ang bumulag sa apo ko. Sumpain ka. Hay, tunay na mag-ama nga. Ang ama nagpapanggap na patay. Ang galing niyong umarte. Bakit di kayo mag-artista? Ha? Tingnan niyo itong lahat. Ito ba ang lason? Ubo syrup lang to. Aba, ubo syrup nga. Ang kakapal na mukha nyo. Dinadaya nyo kami gamit ang ubo syrup. President Lu, Attorney Zhao, pakiusap itong 2 dokumento. Basahin mo sa harap ng lahat. Sige. Sa lahat, ako ang abogado ni President Lu. Mayroon akong 2 dokumentong ipapakita sa inyong lahat. Tingnan nyo ito. Ito ang divorce agreement ni na President Lu at Ginoong Wu. Peke yan. Niloko niya akong pirmahan yan. At ito, ang resulta ng ENA test ni na President Lu at Wu Xiao. Parehong totoo at may bisa ang 2 dokumentong ito. Rebi, sino mag-akala? Isang babaero pala ang nanira sa dating asawa. Ito na ang malaking plot twist. Pati ang bata, hindi pala sa kanya. Ang bidang babae. Grabe ang pinagdaanan sa lalaking yan. Huwag nyo silang patakasin. Saan banda kayo pupunta? Kuya Biao, makinig ka sa akin. May paraan pa ako, may paraan pa. Tapos na ang lahat. Dalhin nyo na siya. Hey,
Ma. Haha. Nakikiusap ako. Iligtas mo ako, ma. Gaya mong anak, ni hindi kita kayang panindigan. Hanapin mo na lang ang tunay mong ina. Hindi. Ma. Ma. Ikaw ang tunay kong ina. Ma. Iligtas mo ako. Tapos na ang palabas, mga kaibigan. Umuwi na tayong lahat. Louie, ang galing mo ah. Sa lagay na yun kanina. Akala ko hindi mo kakayanin. Pero ikaw naman. Sa isang iglap, naayos mo agad. Ang galing. Dahil sa mga karanasan ko noon, natuto akong maging maingat sa kanila. Isa na namang magandang palabas ang napanood mo. Ngayong tapos na. Hindi ba dapat may kapalit na to? Walang problema. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo lang. Sa pagkakataong ito, hindi kita niyagaya sa hapunan. Ang gusto ko, ipasuri sa'yo ang isang bagay. Anong bagay yun? Sino yan? Mahal ko, ako to. Sinong mahal mo? Wala na akong kahit anong relasyon sa'yo. Umalis ka na. Kung hindi mo bubuksan ang pintuan ngayon, magsisisi ka habang buhay. Yee. Kung may importante kang sasabihin, sabihin mo na. Sabihin mo na ang kailangan mo, kung hindi, tatawagin ko na ang gwardiya. Araw-araw kami sinisingil at binubugbog ng 5 ng bawas 6. Nakita mo naman, sugatan ng mga binti ko sa kakakakol. Kung hindi mo kami ililigtas, mamamatay kami sa bugbog nila. Ang buhay niyo, wala na akong pakialam doon. At isa pa, hindi na tayo mag-asawa. Tigilan mo yung tawag mo sa akin. Maraming taon din tayong nagsama bilang mag-asawa. Hindi ka ba maaaring maging ganito ka walang puso? Wala akong puso. Noong nagsabuatan kayo para lokohin ako, naisip niyo ba ang buhay at kamatayan ko? Pangako, hindi na kita ipagkakanulo muli. Pagkatiwalaan mo sana ako ulit, pwede ba? Hindi pwede. Kung iyan lang ang sadya mo ngayon, lumayas ka na dito. Hindi ka welcome dito. Kung ganyan ang usapan, hindi ako alis ngayon. Nagpapakamakulit ka ha? Tatawagin ko na ang security. Sige, tawagin mo. Pag tinawag mo sila, kalimutan mo nang malaman. Kung nasaan ang tunay mong anak, Hindi ba't sinabi mong patay na ang anak ko? hindi pa kaya ang anak mo. Ipinamigay ko siya. Anak mo rin siya. Kanino mo siya ibinigay? Gusto mong malaman? Eh di bayaran mo muna ang utang ko sa 5 ng bawas 6. Saka ko sasabihin sa'yo. Sige, babayaran ko. Sabihin mo na agad kung nasaan siya. Aba. Hindi pwedeng bubog lang ang inabot ko ng mga araw na to. Para malaman kung nasaan ang anak mo, kailangan mong magbigay ng interes. Anong balak mo? Sobra ang init ng ulo ko ngayon. Kailangan kong pagbuntunan ng galit. Hayop ka. Bitawan mo. Pag pinaligaya mo ako ngayon, saka ko sasabihin sa'yo kung nasaan ang anak mo. Bitawan mo ako. Sabi ko, bitawan mo. Tigilan mo siya. Ah, Yi, ayos ka lang ba? Chen Hao. Hayop ka. Hiray, ikaw talaga, Louie. Mabilis kang nagpatawag ng lalaki mo para bubugin ako. Huwag mong kalilimutan. Ilang ang nakakaalam kung nasaan ang anak mo. Chen Hao, buhay ang anak ko. Ibinenta niya. Ako. Ngayon alam mo na kung sino ang may hawak ng alas dito, tama? Pakinggan mo ko. Kung gusto mong malaman kung nasaan siya, padalhan mo na agad ako ng pera. Sige, isesend ko na ngayon. Yi, huwag mo siyang bigyan ng pera. Wala kang pakialam dito. Louie, hindi mo ba? Gustong malaman kung nasaan ang bata. Chen Hao kasi. Huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang impormasyon tungkol sa anak mo. Hindi niya ipinamigay yon. Ibinenta niya ang anak mo. Ano? Ibinenta. Eh paano? Ayos lang. Mabuti ang kalagayan ng anak mo. Nagpadala na ako ng tauhan. Sa madaling panahon, magkakasama na kayo. Impossible to. Tinawagan mo ba ang mga pulis? Klase mong hayop. Dapat kang makulong ng habang buhay. Papatayin kita. Mag-ingat ka. Chen Hao. Ambulansya. Tumawag kayo ng ambulansya. Hindi kita palalampasin. Kumapit ka. Kailangan mong kumapit. Hoy. Diyos ko, tulungan mo si Chen Hao. Huwag kang mawawala, pakiusap. Doktor.
Stable na. 10 minuto pa, patay na siya. Salamat, doktor. Ewan ko ba, pero kapag nakikita ko siya, may kakaibang pakiramdam ako ng pagiging pamilyar. President Zhu, lahat ng bagay tungkol kay Presidente Lu ay ganap ng naayos. Attorney Zhu, bakit siya nag-uulat ng mga bagay tungkol sa akin? Ano ba talaga siya? Hindi ba ito ako? Ikaw mismo yan. Gising ka na. Tawagin ko lang ang doktor. Huwag nang tumawag ng doktor. Yi, may sasabihin ako sa'yo. Dahan-dahan. Mahal kita. Tandaan mo, noong nasa stage ka ng pangal, unang bises kita makita. Nahulog na ang loob ko sa'yo. Ikaw, Nakalimutan mo na ba? Noong high school, nung huling taon natin. Sa loob ng desk mo, sa desk ko. Yung mainit na gatas tuwing umaga ikaw yon. Yi, pwede ba kitang maging kasintahan? Kailangan mong gumaling agad. Mamahalin kita ng buong buo at hinding-hindi kita pababayaan. Sabi ng doktor, malubha ang lagay mo. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Huwag mo pabayaan ang sarili mo. Pang-8 beses mo na yang sinabi. Aw-aw kung kinakain ang luto mo. Tingnan mo, tumaba na ako. Aray, Louie, iligas mo ako. Ayoko nang mamatay. Nagkamali ako. Ayoko na sa anak mo. Ayoko na rin sa asawa mo. Bailing, kasalanan mo to lahat. Sabihin mo yung mga yan sa iba. Mamamatay na ako. Bakit hindi mo ako matulungan? Ibabalik ko na sa'yo si Wuyod. Hindi ba pwede? Ayoko na rin kay Xiaoyu. Sa'yo na lahat. Sinong may pake sa walang hiyang yun? Sa'yo na lang siya. At yung taksil na iyon, naduduwal ako tuwing nakikita ko. Louie, ang laki ng utang mo sa akin. Saan ka tatakbo? Halika na. Louie, iligtas mo ako. Louie, nagbingi-bingihan ka. Sumpain ka. Huwag kang matakot. Wala nang makakasakit sa'yo. Yi, pakasalan mo na ako. Hayaan mong samahan kita. At bigyan ka ng kaligayahan. Louie, naglakas loob kang mapakasal sa iba. Wuyod. Bakit ka nandito? May sakit ako, kaya pinalaya ako ng piyansa. Nagulat ka, no? Ano ba talaga ang gusto mo? Louie, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magsama tayong muli bilang mag-asawa, sige na. Pangako. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo mula ngayon. Sige na. Louie, ngayon ko lang lubos na naintindihan. Ikaw lang pala ang tunay na nagmamahal sa akin, wala na akong ibang gusto. Ang gusto ko lang ay makapiling kang muli magbalikan na tayo, pakiusap. Wuyode, huwag kang plastic. Ang sama-sama mong umarte. Ano ba talagang pakay mo? Gusto mo talaga siyang pakasalan? Matagal na kayong may lihim na relasyon, di ba? Nakakadiri ka. Akala mo ba lahat ng tao, ikaw? Akin lang si Louie. Huwag mo susubukan gawin siya. Lumayas ka sa pamamahay ko. Wuyudi, ikaw itong bulag. Isang babaeng kagaya ni Yi, hindi mo pinahalagahan. Anong karapatan mo para humingi ng tawad sa kanya? At isa pa, nakapiyansa ka lang. Trespassing at pananakit ito. Sa tingin mo, makakalabas ka pa? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pinalaya kita sa piyansahan kasi alam kong hindi ka titigil. Sa oras na gumawa ka ulit ng kasalanan, hinding-hindi ka na makakalabas. Invador mo ako. Hoy. Hoy. Tapos na ang lahat. Boss Ju, papunta na rito ang anak ni Boss Lu.